Mabuhay kayong lahat mga kaibigan, mga kapatid, at ang aking minamahal na pamilya dito sa ating espasyo ng pagbabago at pag-asa. Napakasarap sa pakiramdam na kasama ko kayo ngayon. Kung naririnig mo ang aking tinig, at kung ang iyong puso ay naghahanap ng kasagutan, kung ikaw ay nakakaramdam ng bigat sa iyong pinansyal na sitwasyon, o kung tila ba'y nakabuhol ang lahat ng iyong pagsisikap pagdating sa pera, nasa tamang lugar ka. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakalakas na dasal, isang panalangin na may kakayahang kalagan ang pinakamahigpit na buhol sa iyong buhay, lalo na yung mga nagdudulot ng pananalaping pagkawasak. Narinig mo ng tama. Hindi lang ito basta dasal. Ito ay isang pagkilala sa kapangyarihan ng tagapagkalag ng mga buhol, na siyang magbibigay sa iyo ng lakas at gabay upang muling makabangon, upang makalaya sa anumang gumagapos sa iyong pananalapi. At ang unang kailangan mong malaman ngayon ay hindi alin nag-iisa. Napakaraming taong nakakaranas ng ganitong pagkabuhol, ng ganitong klase ng pagkalito at pagkadismaya. Kung nararamdaman mo ito sa iyong puso, kung ang bawat salita ko ay tumatagos sa iyong kaluluwa, manatili ka sa akin. Dahil sa mga susunod na minuto, ibubunyag ko sa iyo hindi lang ang dasal, kundi pati na rin ang malalim na sikreto sa likod nito. Ang sikreto na hindi lang esili salita na kapaloob, kundi sa isang matibay na koneksyon sa iyong pananampalataya at sa praktikal na aksyon. Maghanda ka sa isang paglalakbay na magpapalaya sa iyo at magbibigay ng bagong direksyon. Napakaraming nagtatanong sa akin, bakit ganito ang buhay ko pagdating sa pera? Bakit kahit anong sipag ko, kahit anong diskarte ko, tila ba'y hindi umaasenso, o mas malala pa, parang lalo lang lumulubog? Siguro nakaka-relate ka sa pakiramdam na gumising sa umaga na may bigat sa dibdib. Yung bigat na galing sa mga bayarin na dapat bayaran, sa mga utang na tila hindi na natatapos, sa kakulangan para sa pangangailangan ng pamilya. Yung bigat na nagpaparamdam sa iyo na parang nasa isang malaking maze ka na walang labasan, o mas masahol pa, parang nakatali ka, nakagapos, nakabuhol sa isang sitwasyong pinansyal na walang kalayahan. Hindi ba't nakakapanghina? Nakakapag-alinlangan? Nakakapagtanong kung may pag-asa pa ba? Isipin mo, parang isang malaking lubid ang iyong buhay, at sa bawat suliranin sa pinansyal, isang buhol ang nabubuo. Isang buhol dahil sa nawalang trabaho, isang buhol dahil sa biglaang gastos sa ospital, isa pang buhol dahil sa maling desisyon sa negosyo, isang buhol dahil sa labis na paggasta o walang kontrol na utang. At habang dumarami ang buhol, lalong humihigpit ang lubid, hanggang sa maramdaman mong hirap ka ng huminga, hirap ka ng kumilos, hirap ka ng mangarap. Alam mo ba, madalas, ang pinakamahirap na buhol ay hindi yung nakikita ng iba. Ito ay yung buhol sa ating mentalidad, yung paniniwala na, ganyan talaga ang buhay, mahirap lang ako, o wala akong magagawa. At yan, mga kaibigan, yan ang pinakamapanira sa lahat. Naiintindihan ko kung gaano kabigat yan. Dahil sa aking paglalakbay, nakarinig ako ng napakaraming kwento, nakakita ako ng napakaraming sitwasyon na halos sumuko na ang mga tao. Naaalala ko si Aling Nena, isang masipag na tindera sa palengke. Araw-araw, gabi-gabi, nagsisikap siya para matustusan ang pangangailangan ng kanyang 3 anak. Pero tila ba'y bawat kita niya ay lumulusot lang sa kanyang mga kamay. May nagkasakit, may bigla ang tuition, may nasirang bubong. Pakiramdam niya, nakabuhol ang kanyang buhay sa isang walang katapusang cycle ng kakulangan. Walang peace of mind. Walang pahinga. Kahit anong dasal niya, pakiramdam niya ay hindi siya pinakikinggan. Humina ang kanyang pananampalataya, at kasama nun, humina rin ang kanyang determinasyon. Yung ngiti niya na dati nagbibigay liwanag sa palengke ay unti-unting nawala. O kaya naman si Mang Tonyo, isang manggagawa na nagtatrabaho sa ibang bansa. 7 taon siyang nagpakapagod, nagtiis ng hirap at pangungulila, lahat para sa pamilya niya. Nagpapadala siya ng malaking bahagi ng kanyang sahod sa Pilipinas, umaasa na magkakaroon sila ng magandang buhay. Pero nalaman niya na ang kanyang pinadalang pera ay hindi na pamahalaan ng maayos. Ang lupa na dapat bibilhin ay hindi nabili,
ang utang na dapat bayaran ay lalo pang lumaki. Bigla siyang nakaramdam ng isang napakalaking buhol, isang buhol ng panghihinayang, ng galit, at ng kawalan ng kontrol sa kanyang sariling pinansyal na kinabukasan. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi lang para sa pera, kundi para sa kanyang pinaghirapan, sa kanyang pagmamahal na parang binaliwala. Hindi ba't relatable ang mga kwentong ito? Siguro ikaw mismo ay may sariling kwento, sariling buhol na nagpapabigat sa iyong puso. Ang mahalaga dito ay kilalanin natin na ang mga buhol na ito ay hindi ang katapusan ng kwento mo. Hindi ito ang iyong destiny. Ito ay mga challenges, mga pagsubok na, kapag nalampasan, ay magpapalakas sa iyo. At doon papasok ang konsepto ng tagapagkalag ng mga buhol. Marahil narinig mo na ang debosyon kay Maria, ang tagapagkalag ng mga buhol. Kung hindi pa, hayaan mong ipaliwanag ko ng mabilis. Ito ay isang debosyon sa mahal na birhen na siyang nagkakalas, nagkakabuhol ng mga problema at paghihirap natin sa buhay na parang mga buhol sa isang lubid. Pero higit pa doon, ang konsepto ng tagapagkalag ng mga buhol ay isang malalim din pang-unawa sa divine intervention, sa kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa ating buhay sa pamamagitan ng pananampalataya at ng ating mga gawa. Hindi lang ito tungkol sa isang imahe o isang ritual, kundi isang mentalidad, isang puso na handang magtiwala, na handang magpasa, at handang kumilos. Ang ating Panginoon ay hindi kailanman ninais na tayo'y maghirap. Sa Juan 10 oras 10 minuto, sinabi niya, dumating ako upang magkaroon sila ng buhay, at magkaroon sila nito ng sagana. Sikat na sikat ang talatang ito, pero madalas nating nakakalimutan ang tunay na lalim nito. Ang buhay na sagana ay hindi lang espiritual. Kasama rin dyan ang kapayapaan sa isip, sa emosyon, at pati na rin sa ating pinansyal na kalagayan. Paano tayo makakapaglingkod ng lubos sa Diyos kung ang ating isip ay balisa at puno ng pag-aalala sa ating pamilya at sa ating mga obligasyon? Paano tayo makakapagbigay ng buong puso kung tayo mismo ay salat? Kaya ang central insight ko para sa iyo ngayon ay ito, ang Diyos ay ang ultimate na tagapagkalag ng mga buhol. Walang buhol na hindi niya kayang kalagan. At hindi niya lamang ito ginagawa ng mag-isa. Madalas, inaanyayahan niya tayo na makipagtulungan sa Kanya, na gawin ang ating bahagi. Nais kong ibunyag sa iyo ang isang malalim na sikreto, isang bagay na hindi madalas ituro sa mga simbahan o sa mga financial literacy seminars. Ang sikreto ay ito, ang mga pinansyal na buhol na nararanasan mo ay madalas na isang refleksyon ng mga buhol sa iyong loob, sa iyong kaluluwa, at sa iyong mga paniniwala. Kung naniniwala ka na hindi ka nararapat sa kasaganaan, kung mayroon kang takot na mawala ng pera, kung may galit ka sa pera dahil sa mga nakaraang karanasan, o kung may kawalan ka ng tiwala sa iyong kakayahang magtagumpay, ang mga ito ay mga buhol na nagpapahirap sa iyong pinansyal na buhay. Hayaan mong magbigay ako ng halimbawa. Naaalala ko si Beth. Lumaki siya sa isang pamilya na palaging kapos sa pera. Nakita niya kung paano nag-away ang kanyang mga magulang dahil sa utang, kung paano sila nagtiis at nawalan ng pag-asa. Dahil dito, nagkaroon siya ng isang malalim na paniniwala na ang pera ay ugat ng lahat ng kasamaan, at ang pera ay nagdudulot lamang ng problema. Kaya kahit gaano pa siya kasipag magtrabaho, kahit gaano pa kalaki ang kanyang sweldo, palagi siyang nakakaranas ng financial setbacks. Hindi siya makapag-ipon, madalas siyang maubusan ng pera bago pa man sumahod, at palaging may bigla ang gastos. Ang kanyang pinansyal na kalagayan ay isang direktang refleksyon ng kanyang panloob na buhol, yung buhol ng takot at negatibong paniniwala tungkol sa pera. Hanggang sa isang araw, naunawaan niya ito. Sa pamamagitan ng dasal, pagmumuni-muni, at pag-aaral, unti-unti niyang kinalagan ang buhol na iyon sa kanyang isip. Nagsimula siyang tingnan ang pera bilang isang tool para makagawa ng kabutihan, para magbigay ng seguridad, at para maging blessing sa iba. At doon nagbago ang lahat. May isa pang buhol na madalas nating nakakalimutan, ang buhol ng kawalan ng pasasalamat. Sa Filipos 4 oras 11 minuto, sinasabi sa atin,
at pupunan ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Pero paano natin matatanggap ang kasaganaan kung ang ating mga puso ay puno ng pagreklamo, ng pagkadismaya sa kung anong wala tayo, sa halip na magpasalamat sa kung anong meron tayo? Kahit gaano pa kaliit ang natitira, kung simulan nating magpasalamat, unti-unting lumuluwag ang buhol. Parang isang halaman na diniligan. Kung punahin mo lang ang mga tuyong dahon, hindi ito lalago. Pero kung diligan mo at bigyan ng sikat ng araw, mamumukadkad ito. Ganon din ang ating pinansyal na buhay. Ngayon, marahil nagtatanong ka, paano ko sisimulan? Ano ang mga praktikal na hakbang para kalagan ang mga buhol na ito? Hindi lang ito basta dasal, mga kaibigan. Ito ay may kasamang gawa. Ito ay tinatawag kong inspired action. Narito ang 5 hakbang na maaari mong gawin, kasama ng ating dasal, para unti-unting kalagan ang mga buhol sa iyong pananalapi. Una, kilalanin iyan si buhol. Ano ang pinakamalaking buhol sa iyong pinansyal na buhay ngayon? Tukuyin mo ito ng spesifiko. Hindi lang basta maraming utang. Aling utang? Magkano? Kanino? Sino ang pinakamabigat? Hindi lang basta kulang ang pera. Para saan ang kakulangan? Sa pagkain? Sa edukasyon? Sa bayarin? Ang pagkilala sa buhol ay ang unang hakbang para maikalag ito. Hindi mo maaaring kalagan ang isang buhol na hindi mo nakikita o hindi mo alam kung saan nakatali. Kaya, kumuha ng papel at panulat ngayon o pagkatapos ng ating sesyon at isulat ang mga buhol na nagpapabigat sa iyo. Maging matapang na harapin ang katotohanan. Dito sisimulan ang tunay na pagbabago. Ang pagiging tapat sa iyong sarili ang pinakamahalagang unang hakbang. Pangalawa, ipanalangin yan si buhol ng inri intensyon. Hindi lang basta ulitin ang mga salita ng dasal. Kailangan mong ilagay ang iyong puso, ang iyong pananampalataya, at ang iyong intensyon sa bawat salita. Kapag nananalangin ka para sa buhol ng iyong utang, isipin mo ang pakiramdam ng kalayaan sa sandaling wala na ito. Kapag nananalangin ka para sa buhol ng kakulangan, isipin mo ang pakiramdam ng kasaganaan at katiyakan. Ang Diyos ay hindi lamang nakikinig sa ating mga salita, kundi pati na rin sa ating mga puso at sa ating enerhiya. Maglaan ng oras araw-araw para manalangin, hindi lang basta isang beses. Gawin itong isang habit, isang regular na pakikipag-usap sa tagapagkalag ng mga buhol. Isipin mo, parang nakikipag-usap ka sa isang matalik na kaibigan na may kapangyarihang tulungan ka sa lahat ng iyong pinagdadaanan. Sabihin mo sa kanya ang lahat. Walang itinatago. Walang kinahihiya. Pangatlo, humingi ng gabay karunungan para sa praktikal na solusyon. Ito ang madalas nating nakakalimutan. Akala natin, kapag nanalangin tayo, bigla na lang mahuhulog ang solusyon sa ating kandungan. Pero madalas, ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng mga ng mga opportunities, at ng karunungan. Kaya pagkatapos manalangin, maging open sa mga signs at mga inspirasyon. Baka may kaibigan kang kakausapin ka tungkol sa isang bagong oportunidad. Baka may article kang mabasa online na magbibigay ng bagong pananaw sa pagbabudget. Baka may ideya kang biglang pumasok sa isip mo para magsimula ng maliit na negosyo. Ang mga ito ay sagot sa iyong mga dasal. Ang ating utak, kapag nakatutok sa problema, ay nahihirapang makakita ng solusyon. Pero kapag nagdasal ka, at binuksan mo ang iyong isip sa divine guidance, ang iyong subconscious mind ay nagsisimulang magtrabaho, at ang mga solusyon ay nagsisimulang lumitaw. Ito ang neuroscientific basis ng pananampalataya, ang pagbuo ng mga bagong neural pathways para sa pag-asa at paglutas. Pang-apat, magsimula day isang maliit na aksyon. Kung ang buhol ay napakalaki, huwag mong subukang kalagan ang lahat ng sabay-sabay. Piliin mo ang pinakamaliit na buhol, yung sa tingin mo ay pinakamadaling matanggal. Halimbawa, kung may utang ka sa 10 tao, magsimula sa pinakamaliit na utang o sa pinakamaliit na halaga.
Kung kailangan mong mag-ipon, magsimula sa pagtatabi ng 10 piso araw-araw. Ang maliliit na tagumpay na ito ay magbibigay sa iyo ng lakas at kumpiyansa para harapin ang mas malalaking buhol. Ito ang tinatawag na momentum. Sa bawat maliit na buhol na nabubuksan mo, lalo kang nagkakaroon ng pananampalataya na kaya mo rin kalagan ng iba. At higit sa lahat, ipinapakita mo sa Diyos na seryoso ka, na handa kang kumilos, na handa kang makipagtulungan sa Kanya. Panglima at panghuli, magpasalamat, magpasalamat, at magpasalamat. Kahit sa gitna ng iyong paghihirap, humanap ka ng mga bagay na ipagpapasalamat. Siguro mayroon kang bubong sa iyong ulo, kahit maliit. Siguro mayroon kang pamilya na nagmamahal sa iyo. Siguro mayroon kang isang kaibigan na pinapakinggan ka. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang enerhiya na nagpapabago sa iyong perspektibo. Kapag nagpapasalamat ka, binubuksan mo ang iyong sarili sa mas marami pang blessing. Sabi nga sa Biblia, sa lahat ng bagay ay magpasalamat. Hindi ibig sabihin ay magpasalamat ka sa problema, kundi magpasalamat ka sa gitna ng problema, dahil alam mong may kasama kang tagapagkalag ng mga buhol na tutulong sa iyo. Ang pasasalamat ay nagpapataas ng iyong vibrations, nagpapabago ng iyong neurochemistry, at nagiging isang magnetic field na humihila ng mas marami pang dahilan para maging mapagpasalamat. Ngayon, hayaan mo akong ibahagi sa iyo ang isang kwento na nagpapakita ng lakas ng mga prinsipyong ito. Si Liza ay isang nanay na mag-isa lang nagtataguyod sa kanyang 2 anak. Nang mawalan siya ng trabaho, halos gumuho ang kanyang mundo. Umabot sa punto na hindi na niya alam kung saan kukunin ang pambayad sa upa at pang-araw-araw na pagkain. Naramdaman niya ang isang napakahigpit na buhol ng takot at kawalan ng pag-asa. Sa kanyang kawalan, naaalala niya ang isang kwento tungkol sa tagapagkalag ng mga buhol. Nagsimula siyang manalangin, hindi lang basta humihingi, kundi nagpapahayag ng kanyang sakit, ng kanyang pag-asa, at humihingi ng karunungan. Nagdasal siya para makita ang pinakamaliit na buhol. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay ang pagbebenta ng lumang gamit na hindi na nila ginagamit. Nagsimula siyang magbenta online. Maliit lang ang kinita niya sa umpisa, pero yung maliit na tagumpay na iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas. Habang nagbebenta siya, nakilala niya ang ibang nanay na may katulad na karanasan. Nagkaroon sila ng ideya na magtayo ng isang maliit na online community para magbenta ng mga produkto na gawa ng mga nanay sa bahay. Sa tulong ng panalangin at sa patuloy na paghahanap ng gabay, unti-unting lumago ang kanilang munting negosyo. Hindi pa nawawala ang lahat ng buhol niya, pero ang pinakamahigpit na buhol ng kawalan ng pag-asa ay nakalagan na. May direksyon na siya. May pag-asa na. At nakita niya ang kamay ng Diyos na gumagabay sa kanya sa bawat hakbang. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na manatili kang may pag-asa. Hindi ka nilalang para manatili sa kadiliman ng pinansyal na pagkawasak. Ikaw ay nilalang na may kapangyarihang lumikha, magbago, at magtagumpay. Ngayon, sabihin mo nga sa akin sa mga komento kung saan ka nanonood at kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa iyong puso. Malaking tulong ito sa akin upang maunawaan ang ating pamilya dito at makalikha pa ng mas marami pang nakakapagpabagong nilalaman. Ang iyong feedback ay mahalaga sa akin, ito ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon. Alam ko na marami sa atin ang nagdadaan sa magkakaparehong hamon at sa pagbabahagi ng ating mga karanasan, lalo tayong lumalakas bilang isang komunidad. Ang bawat isang komento mo ay isang patunay na hindi ka nag-iisa, at na tayo ay magkasama sa paglalakbay na ito ng pagkalag ng mga buhol. Hindi ba't nakakapanatag malaman na may kakampi ka? May mga kasama ka sa laban na ito. At ang pinakamahalaga sa lahat, mayroon kang tagapagkalag ng mga buhol na handang umalalay sa iyo. Ngayon, hayaan mong ibigay ko sa iyo ang isang formal na panalangin na maaari mong ulitin araw-araw. Pero tandaan, ang kapangyarihan nito ay hindi lang sa mga salita, kundi sa iyong puso, sa iyong pananampalataya, at sa iyong kahandaang kumilos.
Panginoong Diyos, tagapagkalag ng lahat ng buhol, narito ako sa iyong harapan, nagpapakumbaba at humihingi ng iyong awa at gabay. Kinikilala ko ang mga buhol sa aking buhay, lalo na ang mga buhol na nagdudulot ng pananalaping pagkawasak. Alam kong walang buhol na hindi mo kayang kalagan, walang sitwasyon na hindi mo kayang baguhin. Sa iyong kapangyarihan, Panginoon, hiling ko na kalagan mo ang buhol ng utang na nagpapabigat sa akin. Ikalagan mo ang buhol ng kakulangan na nagdudulot ng pag-aalala. Kalagan mo ang buhol ng kawalan ng oportunidad na tila ba'y gumagapos sa aking mga pangarap. Kalagan mo ang buhol ng maling desisyon na nagdala sa akin sa sitwasyong ito. Kalagan mo ang buhol ng takot, ng panghihinayang, at ng anumang negatibong paniniwala tungkol sa pera at kasaganaan. Tulungan mo ako, Panginoon, na maging isang mabuting katiwala ng mga biyayang ibibigay mo. Bigyan mo ako ng karunungan upang gumawa ng matalinong desisyon, ng kalakasan upang kumilos ng may pananampalataya, at ng pasasalamat sa bawat maliit na tagumpay. Ibalik mo sa akin ang kapayapaan sa isip, ang katiyakan sa puso, at ang kalayaan sa pananalapi. Patnubayan mo ako sa mga pagkakataon, sa mga tao, at sa mga ideya na magdadala sa akin palabas sa aking kasalukuyang sitwasyon. Ipaunawa mo sa akin ang iyong kalooban, at bigyan mo ako ng katapangan na sundin ito, anuman ang mangyari. Nagpapasalamat ako, Panginoon, dahil alam kong iyong dinidinig ang aking panalangin. Nagpapasalamat ako dahil alam kong ikaw ang tagapagkalag ng mga buhol, at wala kang ipagkakait sa iyong mga anak na tapat at nagtitiwala. Nagpapasalamat ako para sa kasaganaan na paparating, para sa kalayaan na aking mararanasan, at para sa pag-asa na nagpupuno sa aking puso. Inilalagay ko sa iyong mga kamay ang lahat ng aking alalahanin, ang lahat ng aking buhol, at ang lahat ng aking pag-asa. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, na siyang nagtagumpay sa lahat ng paghihirap. Amen. Ang panalangin na iyan ay hindi lamang isang paghingi. Ito ay isang deklarasyon. Ito ay isang pagpapahayag ng iyong pananampalataya na ang iyong sitwasyon ay hindi permanenteng buhol. May pag-asa. May solusyon. May tagapagkalag ng mga buhol na gumagabay sa iyo. At ikaw mismo, sa iyong mga aksyon, ay bahagi ng pagkalag na yan. Mga minamahal kong kaibigan, gusto kong iwan sa inyo ang tatlong napakahalagang konsepto na dapat ninyong tandaan sa inyong paglalakbay. Una, ang iyong potensyal ay mas malaki kaysa sa anumang buhol na nararanasan mo ngayon. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa kasalukuyan mong sitwasyon. May kakayahan kang matuto, lumago, at lumikha ng isang bagong realidad para sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Ang bawat isa sa atin ay nilalang na may natatanging regalo at kakayahan. Ang mga buhol ay hindi para sirain ka, kundi para patunayan sa iyo na mas matibay ka kaysa sa iyong iniisip. Ang pagsubok ay ang nagpapanday sa atin, ang nagpapatala sa ating mga kasanayan at sa ating pananampalataya. Kaya huwag kang susuko. Ang bawat buhol na kinalagan mo ay hindi lang paglaya sa problema, kundi pagdiskubre din sa sarili mong lakas at kakayahan. Pangalawa, ang iyong kwento ay hindi pa tapos. Ang kasalukuyan mong kalagayan sa pinansyal ay isa lamang kabanata sa iyong malaking aklat ng buhay. Hindi ito ang iyong buong kwento. Mayroon pang mga pahina na naghihintay na isulat. At ang mga pahinang iyon ay puno ng pag-asa, ng pagtagumpay, at ng kasaganaan. Huwag mong hayaang ang isang masamang kabanata ang maging wakas ng iyong istorya. Ikaw ang may hawak ng panulat, at sa tulong ng tagapagkalag ng mga buhol, maaari mong isulat ang isang ending na puno ng glorya at pasasalamat. Ang bawat pagsubok ay isang pagkakataon para sa isang bagong simula. Ang bawat pagkalag ng buhol ay isang patunay na ang iyong kwento ay patungo sa isang mas magandang direksyon. Yakapin mo ang paglalakbay na ito, dahil sa huli, ang iyong patotoo ay magiging inspirasyon sa iba. Pangatlo, at marahil ito ang pinakamahalaga, mayroon ka ng lahat ng kailangan mo sa loob ng iyong sarili. Ang Diyos ay hindi nagbigay sa iyo ng problema na wala kang kakayahang lampasan. Ang pananampalataya, ang determinasyon, ang karunungan,
ang pagmamahal sa iyong pamilya, ang mga ito ay nasa iyo na. Kailangan mo lang itong gisingin. Kailangan mo lang itong gamitin. Ang tagapagkalag ng mga buhol ay hindi lang nagliligtas sa iyo, kundi nagpapalakas din sa kung sino ka. Sabi nga sa Filipos 4:13, kaya kong gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Ang bersikulong ito ay hindi lang para sa mga santo, ito ay para sa ehe. Para sa bawat isa sa atin na humaharap sa hamon, na nakakaranas ng buhol, at naghahanap ng paglaya. Kaya mong gawin. Nasa iyo ang kapangyarihan. Naniniwala ako sa iyo. Hindi ka isang biktima ng iyong pinansyal na kalagayan. Ikaw ay isang nilalang na may kapangyarihan mula sa Diyos, na kayang lumampas sa anumang hamon. Ang iyong pinakamahusay ay hindi nalalabas. Ang pinakamahusay na bahagi ng iyong buhay ay naghihintay sa iyo, lampas sa mga buhol na ngayon ay sisimulan mong kalagan. Kaya, ano ang unang buhol na sisimulan mong kalagan ngayon? Piliin mo ang pinakamaliit. At sa bawat pagkalag, ipagpasalamat mo. Isang hakbang sa bawat pagkakataon, at makikita mo, unti-unti, ang lahat ng buhol ay kinalagan, at magkakaroon ka ng tunay na kalayaan. Kung ang mensaheng ito ay nakatulong sa iyo, at kung ikaw ay naniniwala sa kapangyarihan ng pananampalataya at aksyon, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Ay share mo rin ito sa mga kaibigan at mahal sa buhay na sa tingin mo ay nangangailangan din ng mensaheng ito. Alam kong marami sa atin ang nagdadaan sa magkakaparehong hamon, at ang pagbabahagi ng ating kaalaman ay isang paraan para sama-sama tayong lumakas. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ngayon na ang panahon para gawin yon. Pindutin mo ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong video na makakapagpabago ng iyong buhay, na magbibigay sa iyo ng inspirasyon at gabay. Ito ang ating komunidad, ang ating pamilya ng pag-asa at pagbabago. Huwag mong palampasin ang mga susunod na nilalaman na idedetalye pa kung paano ka makakagawa ng mas matalinong desisyon sa iyong pananalapi, kung paano mo mapapalago ang iyong kayamanan, at kung paano ka makakapamuhay ng may tunay na kapayapaan at kasaganaan. Maraming salamat sa iyong oras at sa iyong puso. Palagi mong tatandaan, hindi alin nag-iisa. May Diyos na nagmamahal sa iyo at handang kalagan ang lahat ng iyong buhol. Mayroon kang kapangyarihan sa loob mo. At tayo, bilang isang pamilya, ay nandito para suportahan ang isa't isa. Hanggang sa muli, mga kaibigan, patuloy kang manalig at patuloy kang kumilos. Ang iyong kasaganaan ay paparating na. God bless you all.